mundong pilit siyang minamaliit, patuloy siyang lumalaban para sa malaki niyang pangarap. Ang laman ng sako na pasan ng lalaking ito, hindi kalakal, hindi bigas o prutas, kundi tao. Sa sobrang nga niyang liit, kasya siya sa buong sako. Nakalabas nga lang ang kanyang ulo. So kadal no, siyempre kung gaano ba kahirap ang ginahimo naman ni Titing no. Nariyang isinasabit pa siya sa bangka. Okay, na kami. Lumapit ka. Ginawang parang baby carrier ang sako. Hindi mo kami saklayan ni Titing no, kahit para diligid siya mahirapan. Kung panakot ng ating mga magulang noon na isisilid tayo sa sako, ang lalaki sa video, ito ang kanyang mundo. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, ang mundo nakukuha pa rin niyang tawanan. Hello. Totoo nga bang kapag ika'y ngumiti, ngingiti rin sa'yo ang mundo? Timpla kong kape, ma. Ang lalaki nakatira sa Aroroy, Masbate. Siya si Titing, 34 anyos na siya. Pero isa't kalahating talampakan o 1.5 feet lang ang kanyang height. Ang kanyang mga binti at braso, maiksi at manipis. Ako nag-iayos ng higaan ko, tapos ginaganyan ko lang yan. Inauna ko po itong walis po yung hinihigaan ko po. Para... Toka siya sa pagwawalis, gamit ang walis tingting na mas malaki pa sa kanya. Magaspang sa balat pag madaming dumi. Nasusugatan ako. Tinutulungan ko si mama kasi naawa ko. Ang kasama ni Titing, ang kanyang nanay Marquita at tatay Elmerio, pareho na ring marurupok ang katawan, dala ng katandaan. Ito po yung nadudumihan ko pag palagi ako nagagapang. Para hindi madumihan, may dala-dala siyang 2 pirasong sako na ipinangsasapin niya sa kanyang dinaraanan. Ginalagay ko pa, binabuklat ko, tapos gapang. Minsan po, masakit po pag mga matalim po. Ayo, ate. Nandito ka na pala. Gayunman, may mga bagay raw na hindi talaga kayang gawin ni Titing na mag-isa. Mabuti na lang at nakaalalay ang kanyang ate Marilyn. Masakit na. Adoy. Magpaligo po ako, paigip po ako sa kapatid ko. May sarili ng pamilya si Marilyn. Pero dahil hindi raw niya maiwan-iwan si Titing, nagpatayo siya ng bahay sa tabi. Si ate lang po ang madalas ko pong malalapitan kasi yung dalawang kapatid, may trabaho naman. Ate! Kuhaan ako, te! Si Marilyn, maingat na binuhat ang kanyang kapatid. Ang mga buto raw kasi ni Titi, napakarupok. Pag kunti ng galaw ko po, nababali nito, tapos di ko na magagalaw. Pag napipilay siya, hindi ko siya tinitingnan. Kasi naawa ko sa kanya. Naramdaman ko yung sakit. Lalo pag namamaga. Naawa kasi sa kapatid ko kasi bawa, wala na sila mama. Sinong mga hanap buhay ganito, bantay sa kanya. Isa lang akong babae, kaya sa akin talaga mapupunta yung sakripisyo para sa kanya. Parang hindi na ako napapagod eh. Sanay na ako. Normal naman daw noong ipinanganak si Titing, pero naaksidente siya nung siya'y magdadalawang taong gulang. Mula noon, hindi na raw siya nakalakad.
Ako po yung nagdadala sa kanya, nagbubuhat, sinasaklay ko po siya dito. Lalakad po kami 2 kilometro. Mabigat po, kaya kailangan ko pong huminto-hinto rin. Naawa na ako sa ate ko kasi yung dinadaanan pa namin, maputik tapos madulas po. Sabi ko, te, habo na ako te mag-eskwela te. Naawa na ako sa'yo. Para naman may pantusto sa kanilang pang-araw-araw, ang kanilang tatay Elmerio nagtatrabaho sa construction. Maabsin ako sa akong trabaho, wala naman kami sin bakal sin bugas. Maawa nga ako, sana pikor sana kung nakakala ka na po kung nangaliting mga bata po. Sinubukan daw noon ni Titing na maghanap ng trabaho. Nariyang sumama sa kapatid niyang si Antonio sa minahan. Kinaangat ko na yung plangka tapos nag-aawas na yung tubig tapos baba ko naman. Minsan po may uga kami 2 fight, weekly po. Si Titing naghanap ng ibang trabaho. Kaya nakakita ko yung cellphone may nag-repair. Kung gusto ko mag-apply, sabi niya, itan din yung buwan. Sabi ko, pwede na padagdagan ng kahit konti. Sabi niya, ganyan ka na nga, mapadagdag ka pa. Ang misconception kasi nila sa mga persons with disability, walang kakayanan, wala siyang alam, at wala siyang magagawa. Masakit. Kahit ganyan yan, mahal na mahal namin yung kapatid namin yan. Sabi ko sa sarili ko na kung maghina akong loob, yung mga pangarap ko sa mga magulang ko hindi ko matutupad. Hanggang nagkaroon daw si Titing ng katiting na pag-asa nung alukin siya ni Ronel na mag-vlog sa pag-asang ma-monetize o kumita ang kanilang video. Sabi ko, sumama ka na sa akin. Pinaalam ko siya sa kanyang magulang kasi yun naman ang purpose ko, na matulungan lang talaga siya. Mayo kay dili na mainit. Kaya para makasama pa rin sa lakad ng kanyang mga kaibigan, si Titing isinisilid sa sako. Sa kalagayan ko hindi na ako makakanap ng iba ng trabaho po kasi pinasok ko na po yung power-vlog po. Hello! Dahil walang sariling cellphone, ang gamit ni na Titing, cellphone ni Ronel. Gusto ko mag-inspiration po ako sa mga kapansanan po na kagaya ko po na lumalaban sa buhay. Nariyang nagpalagay siya sa sako habang bumabangka sa pagpapatawa. Minsan nga, kahit may problema ko, tinatawa ko na lang. Parang nalilimutan ko yung mga problema ko pag palagi akong tumatawa. Mga 3 months na kami na monetize, nasa $500 pa lang nandun. 4 kami doon maghahati. Sabi ko sa kanila, ano yung makuha natin, walang lamangan doon, hati-hati tayo. Yung ginaplano ko nga sa sweldo ko, bisan nakabakal akong simlan. Gusto ko sana yung mabubong kung mapayos kasi butas-butas na. Pag umulan po, ulan mo po sa loob. Gusto ko mag-vlog man po ako sa bahay po na kahit ganito lang po. Natakot man po ako pag lumabas po. Pwede po na mahulog po ako. Samantala, dahil hindi pa napapatignan si Titing sa doktor, ipinakonsulta siya ng aming team. Likely na meron siyang osteogenesis imperfecta. So inborn siya, kakaroon ng multiple deformities. High risk siya magkaroon ng mga fractures. At the same time, kapag affected yung sa spine, nagkakaroon ng scoliosis. Medyo malabo nang may balik pa. Doon sa normal na naging physical na itsura mo nung bata ka. Yung goal natin dito is to improve the quality of life ng pasyente. Bigyan natin ng mga vitamins para sa bones, sa joints. And then ma-prevent na din po yung mga possible complications. Kung ano nang binigay sa akin ng Diyos, tinanggap ko na eh. Siyempre, dubling ingatan lang po ako. Gusto ko mabuhay na matagal kasi may gusto pa akong maabot sa pangarap. Dahil nag-uulan na, ang lokal na pamahalaan ng Aroroy, ipinaayos ang kanilang bubong. At sa pag-uwi ni Titing, may bumungad sa kanilang munting sorpresa. Meron tayong dalang sari-sari store package na pwede po ninyong maibenta habang nandito kayo sa bahay. May wheelchair po para hindi ka mahirapan. At meron din po kaming 10,000 pesos po na para po sa inyo. Maraming salamat po sa NGO po na bumigay po sa akin po. Natulong po, hindi ko supat nakalakalay na irugsan na naabot sa akong pagbablog. Sana natin nga. Sana maintindihan mo kami. Hindi ka na namin sasama sa aming vlog.
Kami na magpatuloy. Tapos hindi ka nakasama kasi delikado na talaga para sa'yo. Okay lang kung anong kung anong gusto, kung ang yun ang gusto nila eh. Wala akong magagawa. Ang hindi alam ni Titing, Pero meron kaming ibibigay. Sa uteng, para makita mo. Cellphone. Sa cellphone ka na, magsarili ka ng vlog. Joke lang yan, thank you. Ha? Everything. Joke lang yun. It's a prank! It's a prank! Taka ko nero nila, hindi na ko matanggap na magburulag kami. Lagi nila, ginapatawis mo na ako lalo din. nangako rin ang Schools Division Masbate Province na tutulungan siya para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nabigla po kami, nagulat, na-excite. Masaya po kami dahil na tulungan niya po yung kapatid ko, kanyang kapansanay niya. Natulungan po yung pangarap niya na maki-MJS siya. Bago na yung pong hero namin po. Yung nagpa na po yan, format na po. Meron tayong tinatawag na Republic Act 10524. Sa lahat ng government offices, dapat mag-hire sila ng 1% na persons with disability sa mga opisina. So in case na matapos po niya yung computer na gusto niya, possibly mabigyan din siya ng opportunity na makapagtrabaho sa lokal na pamahalaan ng Aroroy. Ang mga taong may kapansanan ay hindi lang isang kakatawanan o kinakaawaan. Instead, makikita nila yung kakayanan. May mga kakayanan kami. Kami po ay parte rin ng pag-unlad ng ating komunidad. Kahit maliit pa patas pong pangarap ko po. Sa mundong madalas limutin ang mga maliliit, naroon si Titing. Munti at mahina man ang katawan, determinado at matapang. At sa bawat sakong isinisilid siya, bitbit niya ang paalala. Ang katauhan hindi nasusukat sa laki ng katawan, kundi sa tibay ng loob at sa kakayahan na gumawa ng paraan para maabot ang pangarap, gaano man kahirap. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.